Ezekiel, Kabanatang 14. Nang magkagayoy lumapit sa akin ng ilan sa mga matanda sa Israel at nangaupo sa harap ko. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, tinaglay ng mga lalaking ito ang kanilang mga Diyos-Diyosan sa kanilang puso, at inilagay ang katitisuran ng kanilang kasamaan sa harap ng kanilang mukha. Dapat bagang sanggunian nila ako, kaya't salitain mo sa kanila at sabihin mo sa kanila, Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, bawat tao sa sangbahayan ni Israel na nagtataglay ng kaniyang mga Diyos-Diyosan sa kanyang puso at naglalagay ng katitisuran ng kaniyang kasamaan sa harap ng kaniyang mukha at naparoroon sa propeta, akong Panginoon ay sasagot sa kaniya roon ng ayon sa karamihan ng kaniyang mga Diyos-Diyosan, upang aking makuha ang sangbahayan ni Israel sa kanilang sariling puso, sapagkat silang lahat ay nagsilayo sa akin dahil sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kaya't sabihin mo sa sangbahayan ni Israel, Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, Mangagbalik loob kayo, at kayo'y magsitalikod sa inyong mga Diyos-Diyosan, at ihiwalay ninyo ang inyong mga muka sa lahat ninyong kasuklam-suklam. Sapagkat bawat tao sa sangbahayan ni Israel, o sa mga taga-ibang lupa na nangananahan sa Israel, na humihiwalay ng kanyang sarili sa akin, at nagtataglay ng kanyang mga Diyos-Diyosan sa kanyang puso, at naglalagay ng katitisuran ng kanyang kasamaan sa harap ng kanyang muka, at naparoroon sa propeta upang mag-usisa sa akin tungkol sa kanyang sarili. Akong Panginoon ang sasagot sa kanya, at aking ititingin ang aking muka laban sa taong yaon, at aking gagawin siyang katigilan na pinakatanda at pinakakawikaan, at aking ihiwalay siya sa gitna ng aking bayan, at inyong malalaman na ako ang Panginoon. At kung ang propeta ay madaya at magsalita ng isang salita, akong Panginoon ang dumaya sa propetang yaon, at aking iuunat ang aking kamay sa kanya, at papatayin ko siya mula sa gitna ng aking bayang Israel. At kanilang dadanasin ang kanilang kasamaan. Ang kasamaan ng propeta ay magiging gaya nga ng kasamaan niya na humahanap sa kanya, upang ang sangbahayan ni Israel ay huwag nang maligaw pa sa akin, o mahawa pa man sa lahat nilang pagsalangsang, kundi upang sila'y maging aking bayan, at ako'y maging kanilang Diyos, sabi ng Panginoong Diyos. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, pagka ang isang lupain ay nagkasala laban sa akin ng pagsalangsang, at aking iniunat ang aking kamay roon, at aking binali ang tungkod ng tinapay niyaon, at nagsugo ako ng kagutom doon, at aking inihiwalay roon ang tao at hayop. Bagaman ang tatlong lalaking ito, na si Noe, si Daniel at si Job, ay nangandoon, ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling mga kaluluwa sa pamagitan ng kanilang katwiran, sabi ng Panginoong Diyos. Kung aking paraanin ang mga mabangis na hayop sa lupain at kanilang sirain, at ito'y magiba, na anupat walang taong makadaan dahil sa mga hayop, bagaman ang tatlong lalaking ito ay nangandoon, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Hindi sila mangagliligtas ng mga anak na lalaki o babae man. Sila lamang ang maliligtas, ngunit ang lupain ay masisira. O kung ako'y magpasapit ng tabak sa lupaing yaon at aking sabihin, Tabak, dumaan ka sa lupain, na anupat aking inihiwalay roon ang tao at hayop,
Bagaman ang tatlong lalaking ito ay nangandoon, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Sila'y hindi mangagliligtas na mga anak na lalaki o babae man, kundi sila lamang ang maliligtas. O kung ako'y magsugo ng salot sa lupaing yaon, at aking ibugso ang aking kapusukan sa kanya na may kabagsikan, upang ihiwalay ang tao't hayop, bagamat si Noe, si Daniel at si Job ay nangandoon, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, hindi sila mangagliligtas na mga anak na lalaki o babae man. Ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katuwiran. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, gano pa nga kaya kung aking pasapitin ang aking 4 na mahigpit na kahatulan sa Jerusalem, ang tabak, at ang kagutom, at ang mabangis na hayop, at ang salot upang ihiwalay roon ang tao at hayop, gayunmay narito, dooy may iwan ng isang nalabi na ilalabas, mga anak na lalaki at 10 ng babae. Narito, kanilang lalabasin kayo, at inyong makikita ang kanilang mga lakad at ang kanilang mga gawa, at kayo'y mga aaliw tungkol sa kasamaan na aking pinasapit sa Jerusalem, tungkol sa lahat na aking pinasapit doon. At kanilang aaliwin kayo pagka nakikita ninyo ang kanilang lakad at ang kanilang mga gawa, at inyong makikilala na hindi ko ginawang walang kadahilanan ang lahat ng aking ginawa roon, sabi ng Panginoong Diyos.